Sa Kaugnay Way of Life, Pamilyang Kaugnay Proud, tampok ang company commander ng Guardian Troopers na nagsisilbing inspirasyon sa liderato at serbisyo sa bayan. Sa bawat tahimik na umaga ng pagsasaka at sa bawat init ng kalsadang pinaglilingkuran bilang isang traffic enforcer, may isang kwentong unti-unting hinubog ng pangarap, hirap, sakripisyo at walang sawang pag-asa. Sa likod ng simpleng pamumuhay, may pusong hindi kailanman sumuko sa pangarap na makapaglingkod ng mas malawak at makapag-ambag sa bayan. Ito ang kwento ng isang taong pinanday ng karanasan at ngayon ay patuloy na naglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng paglilingkod. Magandang araw, pamilyang Kaugnay! Welcome sa panibagong segment ng Kaugnay Way of Life. Kilalanin natin ang kwento ng sipag at tagumpay mula sa pagiging magsasaka at traffic enforcer tungo sa makabuluhang pamumuno bilang isang lingkod bayan. Kasama natin ngayon ang Company Commander ng Charlie Company 48th Infantry Battalion, 7th Infantry Division. Sir, pwede po ba kayong magpakilala? Sa lahat ng pamilyang Kaugnay, magandang umaga sa ating lahat. Ako po si First Lieutenant Ralph Salvador L. Santiago, ang Company Commander ng Charlie Crusader Company ng 48th Infantry Battalion under the leadership of our Battalion Commander, Lieutenant Colonel Kenny Ray C. Tizon, Infantry General Staff Corps, Philippine Army. Ako po ay nanggaling sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, happily married, and nakapagtapos po ako sa kursong BS Criminology. Sir, bago kayo nagsundalo, ano po yung mga pinakamahalaga or hindi nyo makakalimutang experiences ninyo sa labas? Marami akong experience nung during my civilian life. Since ako personally sa pamilya namin, nagmula din kami sa mahirap na pamilya. Yes. So, ang father ko is a tricycle driver and mother ko is a housewife. Kaya during my college days, nag-struggle din kami, especially sa financial. During that time, since meron kaming sinasaka na palayan. Yes, so, sir. doon ako nahubog, doon ako na-practice sa mga gawaing agrikultura. And then, during my college days, dahil hirap kami sa buhay dati, nag-avail ako or nag-apply ako sa isang scholarship din doon sa local government unit namin sa Dipolog City. Nakuha ko yung scholarship sa Alay Lakad. Yung scholarship na yon, may binibigay siya na grant na allowance or pera. Yung tuition ko during that time, 15K, then yung binibigay sa amin ng scholarship is umabot siya ng 10K. Yes, sir. So ang pinoproblema na lang ng parents ko ngayon is yung 5K na pangdagdag sa tuition tsaka yung sa allowance ko. Kaya yun nga, ang ginagawa ko pag may available time or kung going yung mga activity sa palayan or may mga inaani doon sa amin is nag-sideline ako doon. Yes, sir. Ilang taon ka, sir, nung nag-umpisa kang magsaka? Early age, nung elementary ako, siguro nung mga grade 3, grade 4. So, in-expose na kami ng parents namin sa palayan. Tinuturuan ako ng father ko kung paano magsaka. So, lahat ng ginagawa doon is tinuro niya sa akin para makatulong ako sa kanya. So, yun din yung naging isang way para makatulong ako sa parents ko para masuportahan ko rin yung pag-aaral. Para hindi ako maging pabigat sa pamilya namin, nag-apply ako sa LGU namin dahil hiring sila ng isang slot sa traffic enforcer. So, nag-apply ako and then nakapasok ako doon. So doon din nagsimula yung kung bakit ako nakapasok dito sa Army. Dahil sa time na yon is may kasama ako na dating ex-Marines. So retired Marine siya. So siya yung nag-guide sa akin, siya yung palagi ko siyang kausap, siya yung nagsasabi sa akin na bakit hindi daw ako mag-apply sa Army. So nag-apply ka, sir? Dahil doon sa mga tinuro niya sa akin, kung paano mag-apply, gano'n.
Tapos sinabi din niya kung gaano kahirap ang army. Yes, sir. Doon ko napagtanto, why not? Dati, wala talaga akong plano mag-army. Yes, sir. Kaya nga, ang kinuha ko na course is criminology dahil gusto ko mag-police Yes, noong sir. time na yon. Kilala ko yung pinsan ko na taga-Armor Division. Umuwi siya, pero ang nagsabi sa akin noon, ang nag-inform sa akin na pauwi siya is yung isang pinsan ko na kaklase ko sa college. So siya yung nag-open noon na may pinsan daw kami na sundalo din. Yes, sir. So, sabi niya na bakit hindi daw namin i-try mag-apply sa army since ang sa PNP is may height waiver siya. Pinuruso ko yun. Pumunta kami doon sa pinsa namin, sa Lanao. Nagbiyahe kami. Pagkadating doon, andun talaga siya. Then, sabi niya sa amin, magpunta lang daw kami dito sa Bonifacio, Yes, sir. sa HQ. Siya na daw bahala sa amin doon. So, doon nag-start yung story ko. Kaya ako nakapasok dito sa army. Yung pagpasok niyo, sir, is bilang officer agad yung in-applyan niya, sir? Hindi muna. Bali, ang nangyari kasi, nag-exam ako ng APSAT. Pag-exam ko ng APSAT, wala akong kalam-alam kasi noon, wala akong background. Tapos, nung pagkalabas ng result, ang lumabas is pang-officer, yung score. Yes. Akala ko, pare-parehas lang yun, yung pang-officer tsaka pang-enlisted. Wala man akong kalam-alam noon. Tapos, sabi ng pinsan ko, Insan, ang gawin na lang natin para sigurado, kaya kung mag-officer ka tapos hindi ka matanggap, sigurado babalik ka lang sa inyo. Yes, sir. Pero kung mag-enlisted ka tapos makapasok ka, pwede ka rin mag-apply ng officer. Kumbaga, doon kayo sa sure win, At sir. least may drawback ako kung Yes, sakali Yes, sir. hindi makapasok sa officer, at least babalik ako sa enlisted. Yes, sir. So, doon, kaya ang in-applyan ko na is nag-enlisted muna ako sa Armor Division ako nag-apply noon. Pero sir, kung ma-look back mo or matitingnan mo yung experiences mo noon, tingin mo ba ay valid yung mga training na ginawa sa inyo sa kung ano ka ngayon? Yes. Kuwan talaga siya. Maganda ang training dati. So, although mahigpit siya, pero ang binibuild doon is yung disiplina mo. Kung paano ka mag-adapt pagdating sa field. Since ang condition sa field is pabago-bago, na-develop sa amin yung hindi ka talaga susuko basta-basta. Yes, sir. Sa class namin is walang incident na yung parang mabilis madumoral. Yes, sir. To the point na umabot sa papakamatay. Yes, sir. Wala yun sa amin dahil sa training pa Sanay lang, kayo. sinubog na kami na ganun. Iba naman sa CS, since sa CS is followership ang tinuturo Yes, doon. sir. So, sunod ka na lang ng sunod. Sunod ka kung anong gusto mangyari ng leader natin. Since ang dinedevelop sa CS is followership. Yes, sir. Pumasok ako sa OCS, so may pagbabago naman. Ang pinofocus doon is yung leadership skills Yes, mo sir. naman. Sa OCS, yung sa training, syempre, may kaibahan talaga. Since sa CS is followership, OCS is leadership. Hindi siya masyadong heavy sa physical na aspect. Kaya ang dinidevelop doon is yung Mental. intellectual, mental, social aspect, Yes. emotional aspect mo doon. Lalo na yung sa pag-lead mo sa tao. Yes, sir. Siguro, masabi ko na mas mahirap talaga doon sa CS Yes, sir. compare sa OCS. Pero leadership kasi ang tinuturo doon. Dito sa 7th Infantry Division, ang naging first deployment niya, sir. Bali, ito ang first division ko. Pag-deploy pala namin, naging unit assignment ko sa 48 IB. After namin ng orientation dito sa division, dineploy agad ako doon sa Davao. Ang nabutan ko na assignment ng 48 IB noon is andun siya sa Davao de Oro, particularly sa municipality ng Pantukan. Yes. So doon din, nung pag-deploy sa amin doon, so inorient ako ng 1 week, operate na agad ako noon. During sa operation naman, first time ko na nasabi din sa sarili ko ng time na yun. Umabot kasi kami ng almost 6 months mahigit na dire-diretso ang operation. Na low moral kayo, Oo, sir. medyo Ang nalumural tagal. ako. Oo, dahil syempre sa katagalan ng lakad, parang puro puno lang nakikita ko. Yes, Pag sir. makababa kami ng sityo, masaya na kami. Yes, sir. Dahil pag makita kami ng bagong tao, may makabulahan. Kaya doon, kami lang talaga nakikita sa bundok. Tapos yun nga, medyo may time na, mabot din sa time na parang bumababa yung moral mo. Yes, sir. Pero yun nga, babalikan mo naman yung sa military professionalism natin. Bakit tayo nagsundalo? Yes, sir. Tapos yun nga, pag medyo dating sa point na parang malumural ka, matawag lang ako sa amin sa bahay namin. Yes. Tapos kausapin ko yung parents ko. Yun, sila yung nagmumotivate sa akin. Yes, sir. Lalo na sa class namin, katulad sa class namin, mabilis kami nabawasan agad. So, going operation namin, nabalitaan mo na lang yung classmate mo na Wala sa na. encounter ko.
takbuhin yung sa operation namin nun na. Kaya sinabi ko sa sarili ko na tinanggap ko na sa sarili ko na kung hanggang saan lang ako, doon lang talaga. Sir, ano naman yung pinaka-unforgettable experience ninyo during operation? May significant contribution po ba kayo, accomplishment during operation? Mag-election duty muna kami sa Maguindanao naman. Yes, sir. Dahil natapos namin yung threat group sa Bukidnon, lumipat kami ng Maguindanao. So, sa Maguindanao naman, in-ensure namin yung harmonious flow ng election. And, yung safety ng mga boboto, saka ma-execute yung election doon. Since yung Maguindanao is pag-election, siya talaga yung pinakamagulo. Napakagulo. Oo. So, luckily naman, during sa deployment namin doon, is wala namang nangyaring untoward incident. Yes. So, ibig sabihin pala, sir, kahit na may problemang dumating sa inyo, marami pa rin kayong contribution sa 10ID during that time, kahit na OPCON unit lang kayo. So, ibig sabihin yan, Pamilyang Kaugnay, is napakalaking contribution ng kaugnay na mga tropa natin sa panig ng Mindanao. Sir, ngayon ay First Lieutenant na kayo at Company Commander ng Charlie Company. At masasabi natin, sir, na kayo ay hinubog na ng panahon at pinagtibay ng pagkakataon. Tama ba, sir? Tama. Ngayon, sir, bilang isang Company Commander, kumusta ang experience ninyo, sir? So, bilang isang company commander naman, medyo malaki din yung transition niya from platoon leader. Ang hinawakan mo lang is isang platoon or mga tropa na iilan. So, nung naging company commander naman ako, naging challenge din sa akin kung paano dadalhin yung tropa since ang dadalhin mo na is buong company na. So, ikaw na yung bahala kung paano mo ayusin ang kumpanya mo, paano mo palakarin, paano yung magiging rotation nila sa moral nila. So, yun yung sa tingin ko na pinaka challenging pag ikaw yung magiging company commander. Ngayong marinig na natin ang kwento ni First Lieutenant Santiago, dumako naman tayo sa pinaka nakaka-excite na part ng Kaugnay Way of Life, ang fast talk. Ready ka na ba, sir? Ready na. Sir, mahigpit o mabait? Hindi tayo mabait. Trabaho o pamilya? Both. Umaga o gabi? Gabi? Kape o gatas? Okay. Field o opisina? Field. Plano o aksyon? Plano, tapos susunod yung action. Lead by example o lead by command? Lead by example. Sir, maraming salamat sa pagpapaunlak ng isang interview na ito dito sa Kaugnay Way of Life. Ngayon naman, sir, baka may gusto kayong sabihin sa inyong pamilya at sa ating mga kaugnay na nanonood. Gusto ko lang sabihin sa aking pamilya, lalo na sa aking asawa, kay Angelica Bravo Santiago. So, gusto ko lang magpasalamat sa kanya sa support na binibigay niya sa akin sa lahat ng gusto kong or hinahangad sa karir ko, kung anong gusto naming mangyari sa pamilya namin, is andyan siya na nakasuporta sa akin. So, sa aking asawa, maraming salamat, and lalo na sa aking pamilya, sa parents ko, sa mother tsaka father ko, maraming salamat sa kanila, lalo na sa suporta at pagpapalaki sa akin kung ano ako ngayon. Sa ating pamilyang kaugnay naman, para sa ating pamilyang kaugnay, naway isabuhay natin ang pagiging isang kaugnay na may malasakit sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa, at sama-samang umuunlad. So, mabuhay ang pamilyang kaugnay, mabuhay ang Philippine Army. Ako po si First Lieutenant Ralph Salvador L. Santiago, ang Company Commander ng Charlie Crusader Company ng 48th Infantry Battalion. At ito ang aking kaugnay way of life. Sa dulo ng kwento, mapapatunayan natin na ang tagumpay ay hindi minamadali. Ito ay pinagpapawisan, pinaghihirapan at pinapatunayan sa paglipas ng panahon. Mula sa pagsasaka at pagiging traffic enforcer, umangat siya hindi lang sa posisyon,
kundi sa mas malalim na diwa ng paglilingkod. Ito ang paalala na ang bawat pinagmulan ay maaaring magsimula ng isang makabuluhang pag-asa para sa sarili at para sa bayan. Muli, ako si Mariz Dalpitran at ito ang Kaugnay Way of Life.